Wala kang choice. May pagpipilian ka. Pero bakit hindi mo ginawa? Bakit mas pinili mong sundin ang tawag ng isang pagiging halimaw? Ang pagiging aswang! Oo, may itinatago tayong lihim. Pero hindi sapat yon upang magsawalang kibo na lamang tayo. Hindi ako papayag na aapak-apakan lamang ng kahit na sino ang pamilya ko. Natatakot akong malaman ng anak natin ang matagal na nating lihim sa kanya. Baka hindi niya matanggap. At ako ang unang masasaktan bilang kanyang ina. Mahal na mahal ko siya. At kapakanan niya lang ang iniisip ko. At ang kanyang kinabukasan. Walang ibang dapat na manalo kundi ako. Dahil ako lang ang nag-iisang reyna ng Siopawan dito sa Barrio Vargas. Walang pwedeng kumalaban sa akin. At sino mang babangga sa business ko ay titiyakin kong babagsak. Gaano mo ba kakilala ang iyong mga magulang? Paano kung ang mga magulang na sa buong buhay mo na itinuring mong tagapagtanggol ng iyong buhay? Subalit, isang lihim ang magpapabago ng inyong pananaw para sa kanya. Bilang isang anak, gaano ka katatag na harapin ang matinding revelasyon na iyong matutuklasan sa kanila? Magandang araw po sa inyo. Ako pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay sa araw na ito. Isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na ang ating dula. Mga siopo nga rin sa akin. Ito sa akin ha, 3. Masarap po yung siopo. Sino nagluto nito? Ano Sino? sa kanya? Bakit Ano siya nangyayari? Bakit siya sumisigaw? Nasaan ang manager ninyo? Nasaan? Kailangan ko makausap ang may-ari. Anong nangyayari doon? Hindi ko alam eh. Basta na lang siyang sumigaw. Pero kanina pa yun ang order. Kanina pa nga yan kumakain. Ngayon lang nagwawala. Sige, ako nang bahala sa kanya. Ano ba? Wala bang kakausap sa akin dito? Sir, ano po bang problema? Sino ka, Mars? Ha? Ako yung manager dito. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Finally. Mabutit nakausap kita, girl. Bakit kayo sumisigaw kanina? Nakakagulo kayo ng ibang customer. Sis, nakaubos na ako ng 6 na peraso. Pero, hindi ko ma-figure out kung anong special ingredient meron kayo. Parang hindi ordinaryo ang lasa ng karne. Sobrang tender at flavorful. Akala ko kung anong problema. Super yummy talaga ng siopaw ninyo, Mars. Promising ko, ipopromote ko ito sa mga vlogs ko. By the way, influencer ako. Content creator, vlogger, lahat-lahat na. Nagpo-promote talaga ako ng mga ganitong authentic food. Baka gusto nyo pag-usapan natin ang collaboration natin. Talaga? Vlogger ka? Ay, hindi pa halata. Yes, babe. Alam mo ba may 200,000 followers ako sa Facebook at very engaged ang audience ko. Tapos sa YouTube ko meron akong 500,000 subscribers. Food review is specialty ko, lalo na yung mga hidden gems na tulad ninyo. At hindi lang yon. May TikTok din ako, 1 million followers na. Instagram stories na laging pinanunood at very active ako sa Twitter. Pag na-feature ko ang siopaw ninyo, sigurado ako magba-viral kayo. Hindi naman ako mahal maningil, Mars. Promise.
After ko mag-post ng review ninyo, boom! Pila ng mga tao rito at magte-trending kayo sa social media. Yung mga food vlogger, nako, kilala ko sila. Magiging curious din yun sa'yo. Baka nga makipagkulab pa yun sa inyo at sa malaking content nila. Ganun karami ang followers mo? Oo naman. Check mo nga yung latest video ko. 2 million views na in just 1 week. Kaya kung gusto ninyo, legit ang promotion at makaabot kayo sa 1,000 of potential customer, ako nang tawagin ninyo. Quality content guaranteed with professional lighting at HD camera. Anong say mo, Mars? Ready ka na ba maging sikat? Nagulat si Ana sa mga pangyayari. Iniisip niya na maganda ngang mai-promote ang kanilang business, pero sa loob-loob niya, malaking gastusin kapag pumayag siya. Lalo pat hindi pa naman gaanong kaboom ang kanyang business. Siguradong hindi rin papayag ang kanyang mga magulang. Hindi pa sila handa sa malakiang transaksyon sa kanilang negosyo. Habang patuloy na nagsiserve sa ibang customer, patuloy na minumuni-muni ni Ana ang alok ng vlogger. Maya-maya pa'y dumating na ang oras ng pagsasara nila ng kanilang shop. Tulad ng dating gawi, magbibilang sila ng sales kada araw. 10,000 benta natin ngayon. Wow! Ang laki ng benta natin. Halos maubos ang siopaw asado natin. In fairness, masarap naman kasi talaga ang siopaw nyo. Kaya binabalik-balikan. Ibig sabihin lang nun, unti-unti nang nakikilala sa merkado ang business nyo. Oo nga, Maya. At syempre, magaling ka rin naman mag-manage. Simula nung ikaw na ang nag-manage nito, unti-unti nang umaangat ang siopaw business nyo. At hindi lang yan ang good news ngayon. Alam mo bang, naubos lahat ng siopaw natin ngayon? Kaya siguradong malaki ang production natin bukas. Salamat sa Diyos. Hindi lang yan. Paano kapag na-vlog na ang siopaw business nyo? Mas lalong magbo-boom. Sulit lahat ng pagod ng kitchen staff at tayong mga tindera at bawi puhunan, lampas pa. Tingin mo? Oo, uso na mga ganyan ngayon. Kapag na-videohan ng mga food vlogger, talagang dinudumog. Pag-iisipan ko muna. Itatanong ko rin kina nanay at tatay. Ikaw ang bahala. Mas mabuti nga kung kausapin mo muna sila bago ka umuo dun sa vlogger. Siya nga pala, Maya. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, ha? Sus, ikaw talaga, Annalisa. Huwag ka nang magpasalamat sa akin. Bayad naman ako, no? Ang laking tulong kaya ng pagtatrabaho ko dito sa siopawan nyo dahil nakakadagdag ito sa pangangailangan ko sa pag-aaral ko. Hanggat may maitutulong kami sa iyo, Maya, huwag kang mag-aatubiling magsabi. Tutulungan ka namin. Salamat talaga, Ana. Napakaswerte ko talaga at naging kaibigan kita. Jesus! Nagdrama ka pa. O, siya nga pala. Iuwi mo na yung ulam natin, ha? Yung kaninang tanghalian. Initi mo na lang pag uwi mo sa inyo. Sayang din yon. Sige ba? Hindi ko talaga hihindian yan. O paano? Kailangan ko nang umuwi, Ana. May pupuntahan pa kasi ako eh. Kita na lang tayo bukas, ha? Sige, ingat sa pag-uwi. Silang mag-ingat sa akin. Baliw. Pero seryoso. Mag-iingat ka, ha? Madilim pa naman sa eskinita papasok doon sa looban. Huwag kang mag-alala. Takot lang sa akin ng mga tambay dun sa kanto. Pagsisipain ko mga tukmol na yun eh. Ang yabang nito. Sige na, umuwi ka na. Baka mamaya abutin ka pa talaga ng dilim sa daan. Kanina ka pa nagpapaalam, hindi ka naman umaalis. Paano ako aalis? Panay ang salita mo. Ewan ko sa'yo. Sige na, umalis ka na, ha? Sige na, bye! Ay, mag-isa na naman ako. Ang mabuti pa, ilagay ko na sa vault yung coins para magamit panukli sa first trip bukas. Ay, magdidilim na rin. Kailangan ko nang umuwi ng bahay. Baka nag-aalala na si nanay at tatay. Ang sakit ng likod at ng binti ko kakatayo maghapon.
Pero salamat sa Diyos. Nakaraos na din. May magandang benta sa maghapong ito. The best ka talaga. Matapos masiguradong naisara na ni Annalisa ang tindahan nila, nag-abang na siya ng masasakyan pauwi sa kanilang bahay. Bago pa man siya tuluyang makaalis, ay nagawi ang kanyang paningin sa katapat nilang tindahan, ang Aling Linda Siopaw Store. Matalim ang titig dito sa kanya. Medyo may edad na si Linda. Bahagya na lamang napabuntong hininga si Annalisa. Hindi na bago iyon sa kanya, lalo na't inis na talaga ito sa kanila dahil masigit na dinudumog ang kanilang tindahan at marami silang mga parokyano kumpara sa tindahan nito. Samantala, pagka-uwi ni Annalisa sa kanilang bahay, dinig na dinig niya ang tila pagmamadali ng kanyang mga magulang. Full moon pala ngayon. Nakalimutan ko. Kaya pala kahit mag-alas 8 na ng gabi, maliwanag pa rin ang paligid. Ready ka na ba, Rudy? Malaking target natin ngayong gabi. Kailangang mahuli natin. Sayang kung makakawala yun. Sino yun May inihanda silang malaking sako. At itim na malaking lubid. Ngunit, para saan yun? Oo. Konti na lang. Kailangang hasain ko ng mabuti itong itak upang maging sobrang talas. Para isang tagalang, timbuang kaagad ang malaking target natin ngayong gabi. Huwag na nating hintayin si Annalisa. Dahil Chuck magtatanong na naman yun kung saan naman tayo pupunta. Kaya bilisan mo na dyan, Rudy. Oo, heto na. Tara na, isakay na natin yung mga sako at lubid sa pick-up. Tayo na. Bilisan mo na. Eto na, nagmamadali na. Ayun, nagmamadali silang sumakay sa pick-up namin. Diyos ko, bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko? Saan ba pupunta ang mga magulang ko? Bakit nagmamadali sila? May dala-dala silang matalas na itak at malaking sako. Malaking lubid na... Anong malaking target na sinasabi ni Nanay? Ang mabuti pa, tawagan ko si Maya. Hello? Ana? Bakit ka napatawag? May problema ba sa tindahan? Walang problema sa tindahan. Kaya lang kasi... Kadarating ko lang kasi dito sa bahay. Tapos Maya, nakita ko si Inay at si Itay. Nagmamadaling umalis. May daladalang malaking sako, lubid at matalas na itak. Ano? Para saan? Yun nga ang hindi ko alam kung saan ba nila gagamitin. Maya, nag-aalala ako. Baka kung may ginagawang krimen ng mga magulang ko. Baka kung... Annalisa, huwag ka nga mag-isip ng ganyan sa mga magulang mo. Sa pagkakakilala ko sa kanila, hindi sila yung tipong taong gagawa ng iligal para yumaman. At ikaw ang patunay doon. Dahil pinalaki ka nila na mabuting anak. Ano yung nakita ko? Bakit tila nagmamadali sila? At parang hinahabol ang isang batalyon? Na para bang may pinaghahandaan talaga sila? Ay, ano ka ba naman? Alam mo, ang mabuti mong gawin magdasal ka na lang na sana makabalik ng ligtas sa mga magulang mo. Kung saan man talaga sila nagpunta. At huwag kang mag-isip ng mga negative, okay? Magtiwala ka sa mga magulang mo. Hindi sila gagawa ng masama na ikapapahamak nila. Sana nga, Maya. Kinakabahan talaga ako Alam mo yun, parang may kakaiba talaga sa mga kilos nila. Nasa isip mo lang yan. At saka, sabi ko nga diba, na sa pagkakakilala ko sa mga magulang mo, hindi sila abusadong mga tao na gagawa ng masama. Ewan ko ba kung bakit ako nag-iisip ng hindi naman dapat. Consistent na rin kasing ginagawa nilang ito Kahit noong maliit pa ako. Ang mabuti mong gawin, edi kausapin mo sila. Itanong mo kung ano ba talaga ang ginagawa nila tuwing umaalis sila ng gabi, ganun. Sige, mabuti pa nga.
Yan ang gagawin ko. Natapos ang pag-uusap nilang magkaibigan, subalit hindi pa rin mawala ang kaba sa puso ni Annalisa. Bata pa lamang siya. Madalas na siyang napapansin ang kakaibang kilos ng kanyang mga magulang tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Pero bata pa siya noon, wala pa siyang kakayahang magtanong o magkwestiyon sa mga ginagawa ng kanyang mga magulang, lalo na sa mga kakaibang galaw ng mga ito. Samantala, pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nakarinig si Annalisa ng pagparada ng sasakyan sa labas ng kanilang bakuran. Kaya naman, kaagad niya itong sinilip upang makita kung sino ang dumarating. Nang mapagtanto niya ang kanyang mga magulang, agad siyang lumabas ng kanyang silid. Bilisan mo na, Rudy. Ipasok mo na yung malaking sako niyan dito sa loob. Sandali naman. Ang bigat eh. Nay? Tay? Annalisa, bakit gising ka pa? Oo nga naman anak. Mag-uumaga na. Hinihintay ko po talaga kayong makabalik. Dahil gusto kong malaman kung saan kayo galing. Huwag mo nang alamin. Pero, ano yung dala ninyo? Bakit may tumutulong dugo? Anong nasa loob ng sako, Nay? Tay! Rudy, bilisan mo na. Ipasok mo na yan sa kusina. Ano ang laman ng sako? Bakit may tumutulong dugo? Huwag mo nang alamin. Diyos ko, anong ginawa nyo? Kung ano man ang ginawa ninyo, itigil nyo na to. Itigil. Hanap buhay natin ito sa matagal na panahon, Annalisa. Ito rin ang dahilan kung bakit ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Kaya anong itigil na pinagsasasabi mo riyan? Ano nga pong nilalaman ng sako? Bakit ayaw niyong sagutin ng diretso? Kung wala ko kayong tinatago, sagutin niyo po yung mga tanong ko. Huwag mo nang alamin. Sige na, Rudy. Ipasok mo na yan sa kusina. Yan ang espesyal na sangkap ng siopaw natin. Hindi ko na kayo kilala. Kung noon nagbubulag-bulagan ako, ngayon hindi ako papayag na walang gawin. At anong gagawin mo? Sisirain mo ang business natin? Sa halip na tulungan mo kaming palaguin? Sisirain mo ang negosyong pinaghirapan naming itayo ng itay mo para sa'yo? Nay, yun naman po ang ginagawa ko. Tumutulong po ako sa business natin. Ang gusto ko lang naman po, malaman kung anong ginagawa niyo ni Itay tuwing umaalis kayo ng gabi. At pag uwi niyo ng bahay, may dala kayong sako na babalot ng dugo. Ayaw niyo man lang ipakita sa akin kung ano ang laman. Simple as that. Annalisa, tama na. Hindi pa ba sapat sa'yo na sinabi naming huwag mo nang alamin? Bakit ba ang dami mong tanong? Dahil hindi niyo naman po binibigyan ng sagot, Tay. Hindi lahat ng katanungan mo, Annalisa, ay kailangan naming sagutin ng nanay mo. Basta, ang isipin mo, lahat ng ginagawa naming ito ay para sa'yo. Talagang wala kayong balak na sabihin sa akin kung ano ang nilalaman ng sakong yan? Talagang ililihim niyo sa akin? Oo. Kaya pumasok ka na lamang sa kwarto mo at matulog ka na. Huwag mo nang tangkain pang alamin kung anong nilalaman ng dala naming sako ng itay mo. Mas mabuti nang wala kang alam, Annalisa. Diyos ko, kung ano man po ang ginagawa ng mga magulang ko, sana tumigil na po sila. Dahil ako po ang natatakot para sa kanila. Kahit anong pilit ni Annalisa sa kanyang mga magulang, hindi pa rin sinasabi ng mga ito sa kanya kung ano ba talaga ang lihim na ginagawa nila tuwing gabi. Sa halip, nagalit na lamang si Elena kay Annalisa tuwing magpupumilit itong magtanong. Samantala, kinabukasan sa palengke, kabubukas pa lamang ng siopawan ni Annalisa, mas pinili niyang pumasok ng maaga kaysa sa kanyang nakasanayang oras. Kasalukuyan siyang nagsiserve sa isang customer nang marinig niya ang usap-usapan ng mga construction worker na kasalukuyang bumibili ng siopaw sa kanilang tindahan.
Totoo ang sinasabi ko. Nawawala si Bambini. Papanong mawawala? Hinatid mo nga si Bambini kahapon patungo sa bahay ng amo niya. Ayon sa amo niya, lumabas daw kagabi si Bambini upang magpaload. Tapos hindi na nakabalik. Walang iya. Baka naman inaswang. May aswang pa ba sa panahon ngayon? Meron. Kamukha mo nga eh. Grabe ka naman makapinta sa akin. Ang gwapo kong to kaya. Maraming ang chicks ang naumaling sa akin sa gandang lalaki kong to. Tapos, Ew, sus! Gardo, saan huhugutin ang gandang lalaki sa'yo? Kinulang ka nga sa height. aray. Sarat pa yung ilong mo. Ang laki pa ng tiyan mo at ang itim mo pa. Uy, tama na, tama Parang na. hindi ka naman naliligo. Oo, Ewan ko ba kung anong nagustuhan ni Bambini sa'yo, no? Annalisa, Totoo bang pinag-uusapan ninyo? Ang aga-aga niyan ha. Pero itong dalawang kurimom na to, ayaw maniwala. Na baka inaswang yung nawawalang tao dito sa baryo natin, di ba? excuse me, mas mukha kang kurimaw. Wala man lang bang nakakita sa kanila? Baka pumunta lang sa mga kakilala. hindi naman taga rito sa baryo natin si Bambini. Imposible yun. Tsak mabait yung amo niya, kaya wala siyang dahilan para maglayas. Tama. Hindi nga taga rito sa Barrio Vargas si Bambini, Annalisa. Bakit bigla akong kinabahan? At bigla akong naalala yung sakong dala ni na inay at itay kagabi. Tumutulo pang preskong dugo mula sa sako. Hindi kaya... Hindi. Hindi dapat ako mag-isip ng ganito sa mga magulang ko. Hindi dapat. Annalisa, pagbilan mo nga na lang ako ng 3 asato. Grabe, ang sarap talaga ng siopaw ninyo. Hayop sa sarap yung palaman. Malinamnam, tsaka nanunuot sa lalamunan ng sarap. Sige ba? Yun lang ba, Gardo? O Annalisa, ano nga palang sekreto ng palaman ng karni ng siopaw ninyo? Tsaka, bakit ang swabe ng sarap? Ano eh. Si nanay lang ang nakakaalam ng sikretong sangkap. At saka, family heirloom na namin to. Kaya hindi pwedeng i-share. Grabe naman. Kahit pabulong lang, promise, hindi ko ibubulong sa iba. Atin-atin lang to. Sabihin mo na. We, manahimik ka nga, Gardo. Anong atin-atin lang? Sa kakatehan ng dila mo, siguradong ipagsasabi mo lang yan sa iba. Kontrabida ka talaga kahit kailan, Anumaya. Napaka-kontrabida. Ngumiti na lamang si Annalisa sa mga mapang-usisang tanong ng mga construction workers na sinagabo. Sa totoo lang, ni siya mismo ay walang malinaw na ideya kung ano nga ba talaga ang lihim na sangkap na inilalagay ng kanyang ina sa palaman ng kanilang siopaw. Habang inaabot niya ang 3 order ng asado, hindi niya maiwasang mapaisip, ano nga kaya ang sekreto sa likod ng kakaibang lasa nito at laging hinahanap-hanap ng kanilang mga suki. Samantala, sa kabilang panig ng kalsada, sa isa sa mga tindahan ng siopaw, naruroon si Linda, nakaismid, malamig ang mga mata, at tila may namumuong panghusga habang lihim na pinagmamasdan si Annalisa mula sa malayo. Hoy, mga suki! Bili na kayo ng siopaw ko. Ay, meaty, juicy, at tsak na yummy. Mainit-init pa to, bagong steam. Kagat pa lang, ulam na agad. Halika na, gawa ito sa espesyal na palaman ng sikreto ng pamilya. Kaya siguradong iba ang lasa. Masarap na at malinamnam, kaya bumili na kayo mga suki. Halina kayo! Pagbilan nga ng isa. Ay, asado ba o bola-bola? Kahit alin, panalo sa bawat kagat. Ani pa Aling Linda, ah. Dinaig nyo pa yung jingle sa radyo. Isang bola-bola nga ho. Siyempre naman, Gardo. At isa pa, totoo ang mga sinabi ko. Hindi naman hamak na mas masarap, mas meaty, mas malinamnam, mas juicy ang siopaw ko kesa sa iba dyan. Mukha ko may pinariringgan kayo, Aling Linda. Bad ho yun. Anong bad? Hoy, Gardo,
Hindi ba kayo nagtataka, ha? Magtataka ho sa ano? Yang siopawan ng pamilya ni Annalisa. Abay, ilang taon na ang kanilang siopawan, pero hanggang ngayon wala pa rin nakakaalam ng mga sangkap ng mga palaman nila. Kahit nga yung nagtatrabaho sa kanila Di ba nga ho, sekreto ng pamilya? Sa tingin mo, anong klaseng sikreto meron ng pamilya nila, ha? Alam mo ba kagabi, may nakakita sa mga magulang niyang si Annalisa. Galing daw ng gubat. May dalang sako. At hindi lang yun. Hindi ba? Marami nang nawawalang mga tao dito sa baryo natin. At ngayong araw may nawawala na naman. Anong ibig yung sabihin na Alilinda? Isipin mo na lang ang ibig kong sabihin, Gardo. Isipin mo ngang mabuti. Ang dami ko na kong isipin sa buhay. Ang dami ko ng problema. Pati ba naman yung iisipin ko? Ipaliwanag nyo na lang. Grabe naman kay Aling Linda. Ayoko na, nakakapagod na mag-isip. Kaya nga, hindi ako nagpatuloy sa pag-aaral dahil ayoko mag-isip. Naguluhan ang customer ni Linda na si Gardo habang abala sa pagkain ng siopaw na inorder niya. Napatingin ito sa kumpul ng mga tao sa tapat sa mismong siopawan ni Annalisa. Samantala, si Linda naman may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi habang tahimik na pinagmamasdan ang naturang tindahan. Ang karibal niyang matagal niya nang sinusubaybayan sa larangan ng negosyo. Sa kabilang dako naman, hapon at unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tendera ng siopawan ni na Annalisa. Ang tanging naiwan na lamang sa tindahan, sina Annalisa at Maya. Habang abala si Maya sa pagbibilang ng kita nila sa cashier drawer, napansin niya ang tila malalim na pagkatulala ni Annalisa. Nakaupo ito, nakatingin sa kawalan, wari may mabigat na bumabagabag sa kanyang isipan. Annalisa, ayos ka lang? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Pwede ba yun? Maya, naaalala mo nung tumawag ako sa'yo? Oo naman. Kagabi lang yun Bakit? Ano ba ang tungkol doon? Hindi kasi yun mawala sa utak ko Tapos kanina, habang kausap natin yung si Kato, sabi niya, may nawawala na naman daw na tao. Tapos, naalala ko yung sako na dala ni na Inay at Itay. Iniisip mo ba na may kinalaman sila sa mga nawawalang tao dito sa baryo natin? Sa tingin mo? Ay, ikaw ang makakasagot niyan, Annalisa. Maya naman hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Ano ba kasing iniisip mo tungkol sa mga magulang mo? Huwag kang tatawa ha. Pero, iniisip ko na baka aswang sila. Aswang? Seryoso ka? Hindi ba? Ganun yung aswang. Lumalabas sila tuwing gabi, lalo na kapag full moon. Annalisa, mga magulang mong pinag-uusapan natin dito, huy. Huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. May kakaibang hinala talaga ako sa mga magulang ko. Bata pa lang kasi ako, kanya na ang ginagawa nila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang mga lihim na sangkap ng paninda naming siopaw. Anong balak mo? Pakikiramdaman ko sila. Magmamatsyag ako. Aalamin ko kung anong kanilang sikreto. Okay. Kung yan ba ang ikakapanatag ng loob mo Pwede mo ba akong tulungan, Maya? Bes, gustuhin ko man pero hindi ba nag-aaral ako at night? Oo nga pala. Di bali na. Ako na lang ang gagawa. Ay, girl. Sige na, magagabi na pala. Kailangan ko ng gumora bago pa ako maging pulutan ng lamok sa kanto. Diyos, baka mamaya di na ako makauwi.
Mag-transform pa ako into Siopaw feeling. Sige na, magdoble ingat ka ha. Alam mo na, maraming mga nawawala ngayon dito sa lugar natin. Hello! Pag may kumanti sa akin, aba, jojombagin ko talaga, no? Duh! Hindi lang siopaw ang binubuhat ko dito. Pati muscles ko lumalaban na, di ba? Gains are real, beshi. Alam mo, nahahawaan ka na ng baklang si Christina magsalita. Bakit? Bagay naman sa akin, di ba? Char! O siya, gora na talaga ang lola mo, Annalisa. Kita-kits na lang sa next duty ko, girl. Ingat sa pag-uwi, ha? Huwag ka na magpa-stress. Beauty is life! Natawa na lamang si Annalisa habang sinusundan ng tingin ang paalis na si Maya. Bago ito lumabas, iniwan nito ang computation ng kanilang benta sa buong araw. Balak ni Annalisa na isa-isang itatali ang lahat ng resibo at kinita upang matiyak na accurate nga ang lahat ng datos, bagamat may tiwala siya sa kanyang kaibigan bilang manager at may-ari ng tindahan. Responsibilidad niyang siguraduhing maayos ang lahat. Matapos tapusin ang ilang gawain sa Siopawan, nagpasya na siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating doon, naabutan niya ang kanyang mga magulang na abalang muli sa mga kakaibang gawain na palaging nagpapalito sa kanya. Mano po, inay. Mano po, itay. Kaawang ka ng Diyos, anak. Kumusta ang Siopawan natin, Annalisa? Malakas ba ang bintahan? Opo, mas malakas po ngayon. Kumain ka na dyan. Nauna na pala kaming kumain ng itay mo dahil aalis kami ngayong gabi. Saan na naman po kayo magtutungo? Huwag mo nang alamin, anak. Hindi ba't napag-usapan na natin to kagabi? Hindi naman po ako sumang-ayon. Nay, tay, ang gusto ko lang naman po, kasagutan. Para matigil na ako sa katatanong ko sa inyo. Huwag na nating pahabain ang usapang ito, Annalisa. Mas wala kang alam, mas makabubuti sa ating lahat. Nay, kaya nga ho ako nagkakaganito dahil wala akong alam eh. Para din sa ikabubuti mo ito, anak. Huwag mo nang alamin. Tay, nay, lalo lamang ako nagdududa sa inyo. Bakit hindi nyo na lamang po sagutin ako ng diretso? Bakit ang dami pong paligoy-ligoy? Tama na ang mga tanong, Annalisa. Wala kang makukuhang sagot sa amin ng tatay mo. Kagaya ng sinabi namin sa iyo kagabi, mas mabuting wala kang alam. Pero nay... Elena, halika na. Matalas na itong itak ko. Dalhin mo na rin yan lambat at gagawa tayo ng net traps. Oo, tayo na. Nay, tay, sandali lang naman oh. Huwag ka nang makulit, Annalisa. Dumito ka na lamang sa bahay at huwag ka nang lalabas pa. Bilisan mo na, Rudy. Mas madilim, mas maganda. Madali nating mahuhuli ang kailangan nating hulihin. Diyos ko, kung ano man po ang ginagawa ng mga magulang ko, sana itigil na ho nila. Ayoko mang isipin pero natatakot ako na baka totoong hinala ko sa kanila na mga aswang nga sila. Ayokong magkaroon ng mga magulang na aswang at maging posibleng rason ng pagkawala ng mga tao dito sa baryo namin. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Annalisa habang tahimik niyang sinusundan ng tingin ang kanyang mga magulang na paalis sakay ng kanilang lumang pick-up. Paglingon niya sa hapag, bumungad sa kanya ang mga nakahaing ulam. Lahat ay gawa sa karne. Hindi niya alam kung makakain pa niya ang mga iyon, lalo na't paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nakakikilabot na tanong. Dahil nasusuka na siya sa kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan. Mabilis siyang lumabas ng bahay, nagtungo sa malapit na tindahan upang bumili na lang ng sardinas. Pagdating niya roon, naabutan niya ang ilan sa kanilang mga kapitbahay na nagkukumpulan
Sa harapan ng tindahan ng baklang si Cheryl, hindi maipaliwanag ni Annalisa pero ramdam niya ang kakaibang tingin ng ilan sa kanya. Hindi niya alam pero para bang bumigat ang kanyang dibdib. Ano ang pinag-uusapan nila? Ako ba ang pinag-uusapan nila? Ano bibili mo, Annalisa? Sardinas at isang miswa. Nagtataka ka siguro kung bakit. Iba ang tingin sa'yo ng mga kapitbahay natin, ano? Bakit nga po ba? Naku, hindi mo alam. Hindi eh. May kumakalat na chismis sa palengke tungkol sa pamilya mo. Anong chismis yun, Cheryl? Ay, ayoko makialam. Hindi naman ako chismoso. Mahirap na baka mamaya may masabi ako eh. Ikaw na lang umalam bukas. Oh, eto nga pala yung sardina tsaka mitwa. Pero, Cheryl, sabihin mo na sa akin. Isa pang pilit. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ano kasi? Sige na nga, sasabihin ko na. Ngayon ko lang narinig sa mga kapitbahay natin. Sinabi ng mga tao na baka raw may kinalaman kayo sa pagkawala ng mga tao rito sa baryo natin. Ano? Hoy, wala kaming kinalaman At bakit naman nila nasabi yun? Kung ano man ang dahilan ko bakit nasabi nila yun, hindi ko na alam. Basta may nagpapakalat ng chismis na baka raw aswang may kakagawa ng pagkawala ng mga tao rito sa atin. Ang labo naman yan. Hindi naman kami aswang. Kaya bakit kami pinagchisismisan nila? Kasi may nagsasabi raw na may inahalo daw kayo sa tinda ninyong siopaw kaya kakaibang lasa. Ano? Sinong nagpakalat ng chismis na yan? Sabihin mo. Sabihin mo sa akin. Ay, hindi ko alam kung sinong totoo nagpakalat ng chismis. Basta nakarating na lang sa akin at sasagap ko yung chika-chika. Kung sino man ang nagpapakalat ng chismis na yan, humanda siya sa akin. Irereklamo ko siya sa barangay. Ang tanong, sino? Sinong irereklamo mo sa barangay? Pagka-uwi ni Annalisa, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sa mga oras na yun, hindi niya alam kung alin ang uunahin tungkol ba sa kahina-hinalang kilos ng kanyang mga magulang o ang mga chismis na unti-unting kumakalat tungkol sa kanilang pamilya. Sa dami ng gumugulo sa kanyang isipan, hindi niya nagawang makatulog. Nagpaikot-ikot siya sa kanyang kama, pilit na pinakakalma ang sarili hanggang sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Noon niya narinig ang pagparada ng kanilang lumang pick-up sa bakuran nila. Ngunit hindi katulad ng dati. Hindi na siya bumaba upang salubungin ang kanyang mga magulang. Sa halip, dahan-dahan siyang sumilip mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Mula roon, nakita niyang may hinihila ang kanyang ama na 2 sako. Halatang nahihirapan ito. Agad naman itong tinulungan ng kanyang ina. Kapwa nagmamadali ang dalawa, paling-halingan na tila ba iniiwasang may makakita sa kanila. Napasinghap si Annalisa, napatakip sa kanyang bibig nang mapansin ang dating puting sako ngayon ay namumula na. Balot ng preskong dugo, nanlamig ang kanyang katawan, nanginginig siyang napaupo sa sahig, halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kinabukasan, halos wala sa sarili si Annalisa nang pumasok sa siopawan, tulala, maputla at halos hindi umiimik. Agad itong napansin ng mga tindera, lalo na ni Maya, na tila ba nag-aalala sa ikinikilos ng kanilang kaibigan. Annalisa! Hoy! Ha? Ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang imik at tulala. May dinaramdam ka ba? Wala naman. Pero Maya, Tungkol na naman ba yan sa mga magulang mo? oo. Umuwi na naman sila na madaling araw. At katulad nung nauna, may dala na naman silang sako.
At may laman na hindi ko alam kung ano. Nababalot ng dugo yung sako, Maya. Annalisa, tinanong mo ba sila ulit kung anong laman ng sako? Hindi. Dahil alam kong hindi naman nila sasabihin sa akin kung ano. Maya, natatakot ako. Paano kung tama ang hinala ko? Kung tama ang hinala mo, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pero siguro, gagawa ako ng paraan upang magamot sila. Paano kung walang gamot? Maya, walang imposible sa Diyos. Gagawa ako ng paraan, kahit na ano. Basta matulungan ko lang ang mga magulang ko. Kung sakaling totoo ngang hinala ko. May nawawala na namang kabaryo natin. Parami na sila ng parami. Ay totoo nga ang chismis. May aswang nga rito sa baryo natin, mga kasama. Meron ngang nagsabi na baka raw yung kinakatay ang mga nawawalang tao. Tapos, alam nyo ba, heto pa. Itong tindahan daw na ito, may nakapagsabi sa akin, baka ang may-ari daw nito ang salarin. Nakakadiri! Ay nako mabuti pa umalis na tayo rito. Kwento mo na yan. Ay, Anong nangyayari? Bakit nagsisialisa ng mga tao? At ano na naman ang mga pinagsasabi ni Aling Linda? Hindi ko rin alam. Ay, alam mo naman ang matandang yan. Wala nang ginawa kundi ang magparinig dito sa atin. Sandali ha. Susubukan kong magtawag ng customers. Sige. Ano ba namang nangyayari? Bakit biglang nagsisialisa ng mga pumipilang bibili kanina? Mga ate, kuya! Tikman niyo ang siopaw naming super sarap! Walang halong chemical to, promise! Halina kayo! Tikman niyo na ang siopaw namin! Walang halong arte, puro sarap lang! Ayaw na namin. Baka mamaya, hindi karning baboy at manok ang lahok niyan. Hindi kami mga aswang! Hoy, mother naman! Ano namang aswang? Wala akong ganun. Bili na po kayo ng siopaw, promise po. Di kalidad po yung siopaw na tinda namin. Ayaw nga namin. Baka mamaya, maging aswang rin kami katulad ng may-ari. Anong sabi mo? Excuse me lang kuya ha, pero hindi kami aswang. Magdahan-dahan ka sa binibitawan mong salita. Pwede kitang kasuhan. Totoo naman ang sinasabi ko. Kalat na dito ang chismis tungkol sa sikretong sangkap ng siopaw na luto ng nanay mo. Tumigil ka sabi. Gusto mo ba kasuhan kita ng slander? Ang slander. Anong slander? Oral defamation o paninirang puri. Yan mismong ginagawa nyo ngayon. Nagkakalat kayo ng chismis na wala namang ebidensya. Umalis na nga tayo rito mga kasama. Tara! Simula ngayon, hindi na tayo bibili rito. Doon na lang tayo sa Linda's Siopaw Store. Tara na! Tara na! Let's na lang go! tayo. Hindi na tayo babalik. Over our dead body! Yeah! Annalisa, huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala. Huhupa din ang chismis na yan. Ang mahalaga, hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Hindi nga ba, Maya? Kahit ako nagdududa na sa mga magulang ko. Ang ibang tao pa kaya? Kailangang malaman ko talaga kung anong tinatago ng mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, Annalisa. Malalampasan din natin to. Hayaan mo na yung mga chismosang yan. Inggit lang sila dahil malakas ang negosyo nyo. Hanggat hindi napapatunayan na wala kaming itinatago, hindi sila titigil na sirain ang negosyo namin, Maya. Buong maghapon, malamya ang naging takbo ng benta ng siopawan ni na Annalisa. Hindi na ito katulad ng dati, kung saan dagsa ang mga tao at halos maubos ang kanilang paninda bago pa man sumapit ang hapon. Sa halip, kapansin-pansing, mas pinipili na ngayon ng mga mamimili ang tindahan ng kanilang karibal na siopawan ni Aling Linda. Doon na dumadagsa ang mga tao. Masigla ang palitan na tila ba unti-unting nililimot
ang dating paboritong siopaw ni na Annalisa. Malungkot na isinara ni na Maya at Annalisa ang kanilang tindahan, kasabay ng pagbubuhat nila ng ilang gamit upang makauwi na. Isang tinig ang biglang tumawag sa kanila. Paglingon nila, bumungad si Aling Lindang nakangiti, ngunit hindi iyon karaniwang ngiti. May halong panunuya at kumpiyansa na tagumpay ang ekspresyon nito, na tila ba nagsasabing alam niya kung sino ang panalo sa kanila. Kamusta naman ang benta, Annalisa? Mukhang bagsak ang mga balikat mo, ha? Anong nangyari? Bakit lumipat sa tindahan ko ang mga parokyano ng tindahan nyo? May nagpapakalat po kasi ng mapanirang puri na chismis tungkol ho sa amin, Aling Linda. Ay, talaga? Abay, sino? Baka naman kasi hindi chismis. Baka naman kasi totoo talaga. Hindi kaya? Huwag kang mag-alala, Aling Linda. Sa oras na malaman ko kung sinong walang hiyang nagpapakalat ng maling chismis tungkol sa pamilya ko, ikaw mismo ang una kong pagsasabihan. Aasahan ko yan, Annalisa, ha? Alam mo namang ayokong mahuli sa mga juicy na chismis. Pero alam mo, may konting payo lang ako sa'yo, ha? Huwag nyo kasing hahaluan ng kakaibang sangkap ang paninda nyo para hindi kayo masira sa masa. Anong ibig niyo sabihin? Ha? Wala naman. Bakit? May laman bang sinabi ko? Tama na nga po, Aling Linda. Alam naman po namin na kayo ang pinaka natutuwa sa mga nangyayari ngayon dahil nagbe-benefit sa business nyo. Aba, syempre, Maya. Hindi na ako magpapaka-ipokrita dito. Business is business. Wala ka talagang puso, ano? Pareho lang tayong negosyante dito. Pero ikaw, Aling Linda, mas gusto mong bumagsak ang ibang taong namumuhay ng marangal? Marangal nga ba? Anong ibig mong sabihin? Katulad nga ng sinabi ko, Annalisa. Business is business. Ay, paano ba yan? Mukhang nangangamoy bankrupt na kayo. Eh ngayon pa lang naawa na ako sa inyo. Walang hiya ka! Annalisa, huwag mo nang patulan. Mas lalong lalaki ang problema kapag pinatulan mong matandang yan. Sumusobra na siya eh. Tama na. Halika na. Ihahatid na lang kita sa inyo. Siguraduhin mo lang, Aling Linda, na hindi ikaw ang may pasimuno ng lahat ng ito. Dahil kahit matanda ka, papatulan kita! Talaga pinatunayan ang kabastusan ng pag-uugali. Hindi marunong gumalang sa mas nakakatanda. Bakit? Kagalang-galang po ba kayo? Diyan sa inaasal nyo. Dapat bang igalang ka, Aling Linda? Masama ang loob ni Annalisa habang sumasakay ng tricycle kasama si Maya. Habang umaandar ang sasakyan, natatanaw pa rin niya mula sa salamin ang mapanuyang ngiti ni Aling Linda. Isang ngiting tila may malalim na hindi magandang kahulugan. Matagal nang mahidwaan sa pagitan ang kanilang pamilya, simula nang magsimulang magnegosyo ng siopaw ang kanyang mga magulang. Naging malamig na ang pakikitungo ni Linda sa kanila. Palihiman ulantaran. Ramdam ni Annalisa ang matinding inis at pagkamuhi nito sa kanila, lalo pang lumala habang tumatagal. Pagkarating ni Annalisa sa kanilang bahay, laking pagtataka niya nang madiskubring wala roon ang kanyang mga magulang. Wala man lang pasabi. Isang bagay ang bihira nilang gawin. Lalong tumindi ang kaba ng kanyang dibdib. Kasabay ng katahimikan ng bahay ay unti-unting sumisikip ang kanyang isipan ng mga tanong na walang kasagutan. Alam mo ba kung saan sila maaaring nagpunta? Hindi eh. Dati naman, nagtitext sila kung may pupuntahan sila. Subukan mo kayang tawagan sa cellphone.
out of coverage na. Naku, saan kaya sila nagpunta, no? Kinakabahan ako, Maya. Paano kung tama ang hinala ko na... Naaswang sila. Pero, hindi naman kabilugan ng buwan ngayon. Nung isang araw pang kabilugan ng buwan. Hindi naman siguro dumidepende. Sa kabilugan ng buwan ng pambibiktima ng mga aswang, diba? Yan ang hindi ko alam. Ay, girl, magdidilim na. Kailangan ko nang umuwi. Mahirap na kung abutin ako ng gabi sa daan. Alam mo na, delikado dito sa lugar natin. Sige, pasensya ka na kanina. Pati ikaw nadamay pa sa suliranin ko. Wala yun. Parte din naman ako ng Siopawan yun, no? Tsaka, dapat lang na ipagtanggol natin ang reputasyon ng tindahan. Laban dyan kay Aling Linda. Tumatandang paurong eh. Maraming salamat, Maya. Napakabuti mong kaibigan. Alam mo, sa'yo ko lang sinasabi lahat ng problema at alalahanin ko sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Maasahan mo ko anumang oras. Ngumiti si Annalisa ng matamis sa kanyang kaibigan. Sa isip niya, napakapalad talaga niya dahil naririyan pa rin parati si Maya. Isang kaibigan na parang tunay na kapatid. Sa tuwing may problema siya, si Maya ang lagi niyang takbuhan. She's always there, no question asked. Tulad ngayon, sa gitna ng bigat ng kanyang dinadala, si Maya pa rin ang kanyang napagsasabihan ng kanyang mga suliranin. Samantala, sa kalaliman ng gabi, sa loob ng gubata, maririnig ang paulit-ulit na huni ng kuliglig ng iba't ibang hayop sa gabi. Malamig ang simoy ng hangin. Sa likod ng mga naglalakihang punong kahoy, nakasilong si Elena at Rudy. Tahimik silang nagmamasid, nagtatago, alerto sa bawat kaluskos. Rudy, nakukonsensya na ako sa ginagawa natin sa ating anak. Ay, ako rin. Pero para rin sa kanyang ginagawa nating ito. Natatakot akong malaman ng anak natin ang matagal na nating lihim sa kanya. Baka hindi niya matanggap. Ako ang unang masasaktan, Rudy. Mahal na mahal ko siya. At kapakanan niya lang ang iniisip ko at ang kanyang kinabukasan. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi malalaman ng anak natin. Wala siyang malalaman. Sana nga. Pero malaki na ang anak natin. Nagiging mausisa na siya. Nagdududa na siya sa bawat galaw natin. Ipagdasal na lamang natin na sana maunawaan niya itong ginagawa natin. Dahil para rin naman ito sa kanya. Sa gitna ng aandap-andap na liwanag na nagmumula sa kanilang flashlight, mahina at pabulong na nag-uusap ang mag-asawang Elena at Rudy. Mababa ka sa kanilang mga muka ang matinding pangamba. Sa mga sandaling yun, hindi nila alam kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang matagal na nilang ginagawa. Isang lihim na kanilang itinagong mabuti upang hindi manghinala ang kanilang anak. Samantala, tulad ng dati, nagising si Annalisa ng madaling araw dahil pagdating ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong iyon, buo na ang kanyang loob. Determinado siyang alamin ang katotohanan kung totoo nga ba ang kanyang hinala na may itinatagong madilim na lihim sina Elena at Rudy. Mga tanong sa kanyang isip na mga aswang nga ba talaga ang kanyang mga magulang. Sila rin ba ang may kinalaman sa sunod-sunod na pagwala ng mga tao sa kanilang baryo? Rudy, bilisan mo na dyan. Baka magising pa si Annalisa. Oo na. Eto na. Binibilisan na. Ayun, pumasok na sila sa kusina. Ngayon, dahan-dahan akong lalapit sa sakong dala nila. Kailangan
Huwag akong makalika ng ingay upang huwag nilang malaman na gising pa ako. Heto na ang sako. Oh, Diyos ko. Tumutulo pang preskong dugo. Natatakot akong buksan. Baka mamaya kung anong makita ko sa loob. Pero kailangan kong malaman kung anong nasa loob nito. Bubuksan ko ito ng dahan-dahan. Hindi. Ang laman ng sako. Annalisa! Anak? Hindi! Rudy, ano ba nangyari dito? Annalisa? Bakit may ganyan sa loob ng sako? Ito ang rason kung bakit ayaw naming sabihin sa'yo, anak. Alam naming magiging ganito ang reaksyon mo. Patawarin mo sana kami, anak. Ang tagal namin itong inilihim sa'yo. Kaya ba masarap ang mga palaman ng siopaw natin ay dahil hindi totoong karne ng baboy at manok ang sahog? Oo, anak. Dahil... Pero sinubukan naman namin noon ang totoong karne ng manok at baboy na gawing palaman sa binebenta nating siopaw. Pero hindi ganong kataas ang kita natin kada buwan. Kaya ba... Karne ng bayawak at sawang ginagamit ninyo? Anak, mas malasa ang karne ng sawa kesa sa manok. At ganon din ang bayawak. Minsan, baboy ramo ang ginagamit namin. Nay, tay, yung mga hayop na yan, protektado yan ng batas. At hindi dapat hinuhuli. Ayon sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act, RA 9147, gusto ba ninyong makasuhan? Anak, alam namin yun. Kaya lang, gusto lang namin na mapalago ang negosyo natin. At ito ang pinakamabisang paraan. Dahil simula nang gumamit kami ng itay mo, ng mga wild game meat, naging mas mabenta ang mga siopaw natin. Ang pangangaso ng mga endangered o protected na hayop, may kaakibat na parusa. Maraming sa mga hayop na yan, nasa peligro na ng pagkaubos at bahagi ng ating bayan. At ipinapayo sa atin ang responsableng pangangalaga ng kalikasan at pagsunod sa batas ukol sa wildlife. Pero anong ginagawa nyo? Inuubos nyo sila dahil sa pansarili ninyong interes. Desperado na kami ng iyong ina na umasenso. Kaya kahit itong iligal, pinasok na namin, anak. Kahit na po, mali pa rin itong ginagawa nyo. Sana po matigil na ito. At ito na rin po sana ang huling beses na gagawin nyo ang mga iligal na gawain ito. Anong gagawin mo? Ngayong nalaman mo na, isusuplong mo ba kami, anak? Sisirain mo ba yung negosyong pinaghirapan namin ng tatay mo para sa iyo? Hindi ko alam, inay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kung anong dapat kong sabihin. Alam niyo ba, ang dami-dami ng masasamang bagay na pumapasok sa utak ko dahil sa ginagawa ninyong paglilihim sa akin, itay. Patawarin mo kami, anak. Pangako. Ito na ang huling beses na gagawin namin ito ng nanay mo. Hindi na namin uulitin pa ang iligal na gawain namin. Rudy. Tama ang anak natin, Elena. Dapat tayo ang nagiging magandang halimbawa sa kanya. Hindi yung tayo pa mismo ang gumagawa ng pangit na imahe para sa anak natin. Hindi na muling nagsalita pa si Annalisa. Sa isang banda, nakahinga siya ng maluwag dahil hindi pala aswang ang kanyang mga magulang. Ang dugong nakita niya ay nagmumula lamang sa mga iligal na nahuhuling hayop sa gubat na ginagamit bilang sekreto nilang sangkap sa paggawa ng siopaw upang mas malaki ang kanilang kita. Ngunit nakararabdam pa rin ng pagkadismaya si Annalisa.
Hindi man sila mga halimaw, sangkot pa rin sila sa isang iligal at delikadong gawain. Masakit para sa kanya na matuklasan ang negosyo nilang inaasahan ay may madilim na lihim. Kinabukasan, pagkadating pa lamang ni Annalisa sa palengke, agad niyang napansin ang kaguluhan sa paligid. Mabilis ang pagkalat ng balita. May mga panibagong tao na naman daw ang nawawala sa kanilang baryo. Muling kinabahan si Annalisa. Akala niya tapos na ang mga tanong, ngunit tila ba mas malalim pa ang lihim na unti-unting lumalantad. Magandang umaga sa'yo, Annalisa. Magandang umaga rin po sa iyo, Officer Martinez. May kailangan po ba kayo sa akin? May kaunting katanungan lang sana ako. Sige po. Tungkol po saan? Hindi naman siguro lingid sa'yo ang mga kaso ng nawawalang mga tao dito sa baryo natin, hindi ba? Marami nga po akong naririnig, Officer. Matanong ko lang sana, kung may ideya ka ba o kaya naman may napapansin ka bang kakaibang kilos ng mga tao rito sa palengke? Dahil dito raw madalas nawawala ang mga tao tuwing pagsapit ng dilim. Wala ho eh. Hindi naman kasi kami nagtitinda sa gabi. Ganun ba? Alam mo kasi, Annalisa, marami kaming tip na nakukuha na may kakaiba raw kayong sangkap sa itinitinda ninyong siopaw. Officer, mahirap po magbintang na walang sapat na ebidensya. Kaya nga kinakausap kita ngayon, Annalisa, para mawala ng hinala sa inyo ng mga tao. Hayaan mong makita nila na pumapayag kang inspeksyonin namin ang tindahan ninyo ng siopaw. Pinagdududahan niyo po ba kami? Wala akong sinasabing ganon, Annalisa. Kaya ang magandang maimumungkahi ko sa'yo, pumayag ka na inspeksyonin namin ang tindahan ninyo para matigil na ang mga tao sa mga ibinibintang nila sa inyo. Sige ho. Pumapayag ho ako para malaman ng lahat na wala kaming itinatago. Maraming salamat. Mga kasama, tara sa loob. May consent na tayo na maaari tayong mag-inspeksyon. Talagang maraming taong nag-aabang dito sa labas ng tindahan namin. Malaman ko lang talaga kung sinong nagpapakalat ng paninirang puri sa amin. Sisiguraduhin ko mananagot sila. Annalisa! Anong nangyayari? Bakit narito sila, Officer Martinez? Pinayagan ko silang i-check ang tindahan at ang kusina nito upang malinis ang pangalan ng siopawan at nang matigil na rin ang mga marites sa maling pagpapakalat ng balita. Ano sa tingin nyo? May nahanap kaya? Ano sa tingin mo? Wala. Hindi ko talaga makaya kahit kailan. Alakas ang pandinig mo, no? Pabulong ko na nga lang sinasabi. Paano hindi ko maririnig? Ang lakas ng bunganga mo. Umalis na nga kayo rito. Nakakaabala kayo eh. Alis! Ilang sandali ring naghintay sina Annalisa habang isinasagawa ang inspeksyon ni na Officer Martinez kasama ang sanitary inspector ng kanilang bayan. Maingat nilang sinuri ang loob ng siopawan mula sa kusina, mga kagamitan, hanggang sa storage ng mga sangkap. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas din ang mga opisyal. Ipinahayag ni Officer Martinez na wala silang natuklasan na anumang kahina-hinalang labag sa batas. Maging ang sanitary inspector, walang paglabag na nakita ukol sa kalinisan or health standard. Maluwag ang naging paghinga ni Annalisa sa kanilang naging pahayag. Kahit paano, nabawasan ang bigata na kanina niya pa nararamdaman sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabila ng kalsada, agad na nagtungo ang ilang kilalang tsismosa sa tindahan ni Linda. Gaya ng nakasanayan, dala-dala nila ang pinakabagong balita, ang nangyaring inspeksyon sa siopawan at ang resulta nito. Sa isang iglap,
naging bagong paksa ng tsismisan ang negosyo ni Annalisa, habang ang iba naman palihim na nagtatanong kung totoo nga bang may itinatago pa itong mas malalim na lihim na mas lalo namang ginatungan pa ni Linda. At naniwala naman kayo na wala talagang itinatagong lihim ang pamilyang yan. Pero ayon po sa sabi ni Officer Martinez at ng sanitary inspector. Sus! Malay nyo naman, baka mamaya binayaran pala nila. Wala nang imposible ngayon. Basta pera ang gumalaw, lahat ng baho pwedeng ibaon. Tingnan yung nangyari kay Timon. Nawala na lang bigla. At yung isang kargador ng isda nawala rin. Sa bagay may punto kayo, Aling Linda, no? Baka nga binayaran nila si Officer Martinez at yung sanitary inspector. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Dapat maging alerto kayo. Pero sa tingin ho ba ninyo, sa mga sinasabi niyong aswang na nambibiktima ng mga tao rito sa baryo natin, sigurado kayo doon? Malay ba naman natin kung totoo talaga? Hindi ba kayo nagtataka? Kakaiba ang lasa ng palaman ng kanilang siopaw. Nalasahan nyo? Tinikman ko nung isang araw. At ayon sa Yes, sabi-sabi, Oh. makinig ka. Sige ho. Ang karne ng tao ay malasa kumpara sa mga normal na karne. Kadiri naman. Ibig sabihin, nakakain na ako ng karne ng tao. Kakasuka. Kaya kayo, kahit sinabi na ni Officer Martinez at ng sanitary inspector na wala silang ginagawang anomalya, huwag kayong maniniwala kagad. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong bibili sa siopawan na yan. Dito na lang kayo bumili sa akin. Tama. Dito na lang tayo bumili kay Aling Linda. Huwag na sa mga aswang na yun. Dito na lang kayo bumili sa tindahan ko. Masarap na, de kalidad pa. Kasing sarap ko. Kasing sarap ng mga kilalang siopaw sa mga mall. Kahit nasa kabilang kalsada, tanaw ni Annalisa ang kumpul ng mga tao sa harapan ng siopawan ni Linda. Napansin niya ang mga sulyap at paglingon ng ilan sa direksyon nila. Halatang sila ang sentro ng usapan. She could feel the weight of their stares but chose not to react. Ayaw niyang palakin pa ang isyu. Para sa kanya, sapat na ang naging resultang inspeksyon ni na Officer Martinez at ng sanitary inspector. Nalinis na ang pangalan nila at yun ang pinakamahalaga sa ngayon. Kinahapunan, kakaunti na lang ang mga tao sa maliit na palengke. Sa isang sulok, nakita ni Annalisa si Linda. Nakaupo at tila seryosong nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Hindi man marinig ang pinag-uusapan, halata sa kanilang kilos na may laman ang kanilang pag-uusap. Nagawa niyo bang pinapagawa ko sa inyo? Oh, madam. Ariglado ng lahat. Walang ibang dapat na manalo kundi ako. Dahil ako lang ang nag-iisang reyna ng siopawan dito sa Barrio Vargas. Walang pwedeng kumalaban sa akin. Ang sino mang babangga sa business ko ay tityakin kong babagsak. Huwag ho kayong mag-alala, madam. Walang ibang reyna ng tindahan ng siopaw rito sa Barrio Vargas, kundi kayo lang ho. Pagsisisihan ng pamilya ni Annalisa kung bakit kinalaban nilang siopaw business ko. Sisirain ko ang imahe nila sa mga tao. Kaya kayo, pag-igihan nyo ang trabaho nyo. Huwag nyong sayangin ang perang ipinangbabayad ko sa inyo. Masusunod, madam. Sige na, magsialista kayo. Larga na! Masusunod po. Tara na kayo! Ang sarap talagang maging mapera. Isang pitik lang na daliri ko. Sumusunod na kagad ang mga tuta kong uto-uto. Konti na lang. Mapapatumba ko na rin ang
karibal ko sa negosyo. Because I am the last Siopaw Queen standing in Barrio Vargas. Walang hiya. Naubo ko. Nabilaukan ako ng sarili kong laway. Hay, bisit. Panira ng moment. Habang abala si Linda sa pagdiriwang dahil karamihan sa mga taga-baryo, tila ba naniniwala sa kanyang mga maling paratang laban sa pamilya Santos. Kabawasan man ang katahimikan sa tahanan ni Annalisa. Sa kabila ng pagsisikap, ramdam ng kanilang pamilya ang epekto ng mga tsismis sa negosyo. Lumalalim na ang problema sa kita ng kanilang siopawan. Unti-unti na ring nararamdaman ang bigat ng mga bayarin mula sa kuryente, tubig, hanggang sa mga obligasyon para sa mga empleyado. Sa harap ng hapagkainan, tahimik, ngunit mabigat ang pag-uusap ng mga magulang ni Annalisa. Maraming kumakalat na tsismis tungkol sa pamilya natin, inay. Itay, anong tsismis yon? Oo nga anak, nung pumunta ako sa palengke, kita kong mabibigat na tingin sa akin ng mga tao. Chinitsismis ho nila na pamilya tayo ng aswang. Na kaya maraming nahuhumaling sa mga tinda nating siopaw ay dahil gumagamit tayo ng laman ng tao. O ba't kalabisan na yung tsismis na yan? Mga illegal hunters kami, oo. Pero hindi tayo halimaw na katulad ng aswang. Sino ba ang nagpapakalat ng kabalbala na yan? At ako mismo ang puputol ng dila niya. Ayokong magbintang pero may pakiramdam akong si Linda. Walang hiya talaga. Ang mga tao talagang katulad niya ay dapat binibigyan ng leksyon. Hindi lang babala. Sumusobra na siya. Sa oras na maaktuhan kong siyang nagpapakalat ng maling balita tungkol sa pamilya natin, ako mismo ang tatahin ng uso niya. Rudy, huminahon ka. Baka atakihin ka ng high blood mo. Oo, may itinatago tayong lihim. Pero hindi sapat yun upang magsawalang kibo na lamang tayo. Hindi ako papayag na aapak-apakan lang ng kahit sino ang pamilya ko. Huwag na ho nating patulan si Aling Linda. Gusto niya lang po tayong masira sa mga tao. Ang dapat ho nating gawin ay mag-isip ng strategy para mabawi ang lugi natin. Huwag kang mag-alala, anak. Sasamahan na kita sa pagbabantay ng tindahan. Kailangan na rin nating mag-implement ng cost-cutting measures, lalo na't mababa ang kita natin ngayon. Kung hindi tayo magbabawas, ma-overhead expenses tayo. Habang maaga pa, mas malaki pang magiging problema natin sa mga susunod na buwan. Tsak na maraming malulungkot na tauhan natin, inay. Maiintindihan din nila tayo, anak. At kapag bumalik na sa dating siglang negosyo natin, kukunin ulit natin sila. Opo, inay. Pagsusumikapan po nating mabawing lahat ng lugi natin. Matapos ang pag-uusap nilang pamilya, umaasang muli nilang maiaahon ang kanilang negosyo. Nang gabing yun, nagpasya si Annalisa na puntahan ang matalik na kaibigang si Maya upang yayain itong uminom ng konti. Nais niyang magpalipas ng oras habang nag-iisip ng mas epektibong business strategy para sa kanilang siopawan. Sakay ng kanyang lumang bisikleta na matagal na rin niyang hindi nagagamit. Tahimik niyang tinahak ang makipot at madilim na daan patungo sa bahay ni Maya. Mabagal ang kanyang pagpidal. Pinakikinggan lamang ang mga tunog ng gabi habang binabagtas ang kalsadang halos wala ng ilaw. Isang kanto lamang ay naruroon na siya sa tapat ng bahay ni Maya. Nang sa gilid ng kanyang paningin, may natamaan niya ang isang pamilyar na figura, si Maya. Tila wala sa sarili na naglalakad mag-isa sa dilim.
Saan siya pupunta? Bakit parang wala siya sa sariling naglalakad sa dilim? Teka, linggong yun ah. Walang pasok sa Kolehiyo de Barcas. Sandali nga. Susundan ko siya. Oh, ayun. Huminto siya sa isang abandonadong kubo. At may lumabas na isang lalaki. Boyfriend niya ba yan? Pero wala naman siyang nababanggit sa akin na may nobyo siya. Shit! Nakita pa ako ng aso dito sa kinalalagyan ko. Shh! Huwag kayong maingay. Lumingon sila dito sa kinaroroonan ko. Magtatago ako. Ano bang inililihim ni Maya? Bakit parang seryosong pinag-uusapan nila ng lalaking kausap niya? Diyos ko, ang lalaking kausap ni Maya kanina, nakahandusay na sa lupa. At may kakaibang nilalang na nakatayo sa harapan niya. Nasaan na si Maya? Nalingat lang ako saglit. Tapos ganito na ang nangyari. Hindi. Kailangan kong makaalis dito. Baka makita pa ako ng halimaw na pumatay sa lalaki. Mabilis na umalis si Annalisa, sakay ng kanyang lumang bisikleta. Kung kanina'y mabagal at kalmado ang kanyang pagpedal, ngayon, halos wala na siyang preno sa pagpapatakbo nito. Habang tinatahak ang madilim na daan, rinig niya ang nakakikilabot na alulong ng mga aso sa paligid. Paulit-ulit ding bumabalik sa kanyang isipan ang imahe at ang dugong dumadanak sa lupa. Dugo na malinaw na nagbumula sa lalaking huling kausap ni Maya. Ang hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lamang nawala si Maya na tila nilamon na ng dilim. Hindi maalis sa kanyang isipan ang posibilidad na baka pinatay na ito ng halimaw. Kinabukasan, tahimik at tulalang nakaupo si Annalisa sa isang sulok habang ang kanyang ina abala sa pagbubukas ng kanilang tindahan. Malalim na ang iniisip niya. Pilit na pinoproseso ang mga nakita kinagabihan. Bigla na lamang, isang malamig na kamay ang kumalabit sa kanyang tagiliran. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat at agad siyang napalingon upang makita kung sino ang naruroon. Maya? Oo, ako nga. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Kasi Kasi ano? lumabas ka ba kagabi? Ha? Hindi. Nasa bahay lang ako. Bakit mo natanong? Wala naman. Bakit siya nagsinungaling sa akin? Huy! Tulala ka na naman. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Oo, ayos lang ako. Naku, nandito pala si Tita Elena. Magandang umaga sa'yo, Maya. Magandang umaga rin po, Tita. Sigurado ako, may inililihim sa akin si Maya. Dahil hindi siya magsisinungaling kung wala. Kailangang alamin ko kung anong inililihim niya sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Annalisa na nagawang maglihim sa kanya ni Maya. Matagal na silang magkaibigan, kaya't hindi niya inaasahan na maglilihim ito sa kanya. Lalong tumindi ang kanyang pagnanais na alamin ang dahilan sa likod ng pagsisinungaling nito. Kinahapunan, muling nagpaalam si Maya na kailangan niya ng umuwi. Halatang nagmamadali. Ni hindi na nito pinaunlakan ang alok ni Elena na magmeryenda muna. Bagay na ipinagtaka naman ni Annalisa. Sa katahimikan, makahulugang sinundan ito ng tingin ni Annalisa. Tila sinusubukang basahin ang hindi sinasabi ng kaibigan. Samantala,
Matapos nilang tapusin ang closing shift ng Siopawan, nagpasya na sina Annalisa at ang kanyang ina na umuwi. Habang naghihintay sila kay Rudy na susundo sa kanila, isang bagay ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Mga pasaring na boses ni Linda, pabulong, ngunit may pangungutya na malinaw na tumutukoy sa kanilang mag-ina. Ay nako, bankrupt na talaga. Nagbabawas na ng tao at tumutulong na ang ina magtinda. Mga kawawang nilalang. Kami ba ang pinapatamaan mo, Linda? Ay bakit? Tinatamaan ka ba? Hoy, akala mo ba? Wala kaming alam sa pinagagagawa mo? Hindi porket hindi kami kumikibo. Ibig sabihin wala kaming alam. Ay bakit? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko, ha? Nay, huwag mo nang patulan. Hindi anak, sumusobra na to eh. Akala mo ba hindi namin alam na ikaw ang nagpapakalat ng maling chismis tungkol sa amin? Anong mali sa sinabi ko? Totoo naman ang sinabi ko. Mga aswang kayo. Wala kang ebidensya at hindi kami mga aswang. Ay hindi nga ba? Bakit palagi kayong lumalabas ng gabi? At pag uwi nyo, may dala-dala kayong sako na nababalot ng dugo. Abat, hoy, hindi totoo yan. Paano niya nalaman ang tungkol sa bagay niyan? Teka, iisang tao lang ang pinagsabihan ko niyan eh. Walang hiya ka talaga? At binato mo pa ako ng toasted siopaw mong buwisit ka? Akala mo ba ha? Hindi ako gaganti! Ano ba? Pinato mo ako ng bato? Oo! Dahil hindi uso sa akin, yang kasabihan na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya heto, puisit kang chismoso ka! Yan! Yan ang tama sa'yo! Tumigil ka na sabi! Nay, tama na ho. Nagkakasakitan na kayo. Talagang sasaktan ko yung marites na yan. At anong akala mo? Magpapatalo ko sa'yo, ha? Hinding-hindi! Paglulumpuin ko kayo mag-ina eh! Walang hiya ka talagang babae ka? Wala kang pinagkatandaan! Nay, tumigil na ho kayo. Tama na. Nahihirapang awatin ni Annalisa ang dalawang babaeng nag-aaway sa gitna ng palengke. Mabuti na lamang dumating si Rudy. Agad namang tumulong upang awatin ang gulo. Pagka-uwi sa kanilang bahay, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Elena at Rudy hinggil sa nangyaring insidente sa palengke. Samantala, si Annalisa piniling manahimik sa halip. Nagpasa siyang puntahan ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ng lihim ng kanilang pamilya, ang matalik niyang kaibigan na si Maya. Pagkarating sa bahay ni Maya, maingat siyang kumatok sa pintuan. Naghintay ng ilang sandali, ngunit walang sumagot. Tahimik ang paligid. Ilang saglit pa'y may narinig siyang kalabog mula sa loob ng bahay. Isang tunog, agad na nagpakaba sa kanya. Dala ng pag-aalala, pinihit niya ang doorknob. Laking gulat niya nang matuklasan niyang hindi ito nakalaka. Agad siyang pumasok sa loob at sabay na tinawag ang pangalan ng kaibigan. Maya? Nandiyan ka ba? Nanggagaling ang kalabog sa kwarto niya. Maya? Maya! Bubuksan ko ang pinto ng kwarto niya. Ayan. Oh! Diyos ko! Isang halimaw! Annalisa! Maya! Ikaw ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Nakitatakot ang anyong mo. At bakit nakatali ka? Tinali ko ang sarili ko upang wag makapambiktima ng mga tao. Ikaw ang sala rin sa pagkawala ng mga tao dito sa Barrio Vargas? Hindi ko ginusto. Wala lang akong choice. Wala kang choice? May pagpipilian ka. Pero bakit hindi mo ginawa?
Bakit mas pinili mong sundin ang tawag ng isang pagiging halimaw? Yung pagiging aswang! Matagal ko nang gustong kumawala sa sumpang ito. Subalit, may mga taong ganid at nagsamantala sa kahinaan ko. Sino? Sabihin mo sa akin, Maya. Sino? Si Aling Linda. Siyang may kagagawa ng lahat. Ikaw ang nagsabi kay Aling Linda ng sekreto ng pamilya ko? Oo. Dahil nalaman ni Aling Linda ang sikreto ko. Isang gabi, habang naghahanap ako ng mabibiktimang hayop, nakita niya akong nagpalit ng anyo ng pagiging aswang. At doon, tinakot niya akong ibulgar ang sikreto ko. Pero binigyan niya ako ng kondisyon na hindi niya sasabihin ang sikreto ko kapalit ng impormasyong ibibigay ko sa kanya. Katulad ng recipe ng siopaw ni Aling Elena. Pero hindi mo nakuha ang lihim na recipe ni Inay. Oo. Kaya nung sinabi mo sa akin na nagdududa ka na aswang ang mga magulang mo dahil sa kanilang kaduda-dudang paglabas tuwing gabi at pag-uwi na may dalang kahina-hinalang sako na puno ng dugo. Doon, nagka-ideya si Aling Linda na magpakalat ng chismis at magkidnap ng mga tao upang palabasin kayo ang may gawa para tuluyan na kayong mapabagsak. Naati mong traitor rin ako? Patawarin mo ako, Bes. Natakot lang akong mabunyag ang pagiging aswang ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko gustong kumain ng laman ng tao. Nakita kita isang beses. May pinatay kang tao. Ngayon malinaw na sa akin na ikaw yun. Inutusan ako ni Aling Linda na gawin yun. Kalaban niya sa isang negosyo ang lalaking yun. At wala akong nagawa, kundi patayin siya. Hindi ako makapaniwala. Nagawa mo ang lahat ng ito, Maya. Ang mga taong nawawala. Nasaan sila? Pinatay mo ba silang lahat? Hindi. Kinidnap ko lang sila at dinala kay Aling Linda. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang sumunod na ginawa ni Aling Linda sa kanila. Kailangang malaman ito ni Officer Martinez. Pero, Annalisa... Isa lang ang paraan upang maitago mo ang pagkakamali mo, Maya. Kailangang ma-rescue ng mga taong pinadukot sa'yo ni Aling Linda. Hindi makapaniwala si Annalisa sa revelasyong isiniwalat ni Maya. Isa-isa nitong inamin ang lahat ng itinatagong lihim, ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan, kung paano ginamit ito ni Aling Linda para sa pansariling interes at mga paninirang gawain. Sa halip, nakaramdam si Annalisa ng matinding awa sa kaibigan. Sa halip na magalit, batid niyang naging biktima lang si Maya. Nang araw din yun, nagpasya si Annalisa at Maya na dumulog kay Officer Martinez upang isiwalat ang buong katotohanan. Lahat ng nalaman ni Maya ay kanilang ibinahagi. Umaasang mabibigyan ng hustisya ang mga maling paratang ng mga taong nawawala. Samantala, sa tindahan ni Linda, naruroon ang ilan sa kanyang mga tauhan at paborito mga tsismosa habang abala sa pakikinig sa chismis ni Linda. Talaga, Aling Linda? Ibig mong sabihin, totoo silang nambibiktima at dumudukot ng mga tao rito sa atin? Totoo! Sa tingin nyo, anong nilalaman ng mga sako na dala nila kung hindi tao? Mga aswang pala talaga ang pamilya niyan. Dapat palayasin natin sila dito, kaya naman sunugin. Madam, Oh, bakit Gustavo? yung bodega po ninyo sa Alipayaw, nireid po ng mga pulis. Walang hiya? At bakit walang nagawa si Antonio? Hinuli din ho ang asawa ninyo. Pendeho! Sino ang walang hiyang nagsabi sa mga pulis ng tungkol sa bodega? Ihanda mo ang sasakyan. Bilis! Pupunta ako sa bodega ngayon din! Opo, madam.
Kung sino ka mang lapastangan ka na trumaydor sa akin, magbabayad ka. Sandali lang ho, Aling Linda. Akala ko ba pamilya ni Annalisa ang aswang? Bakit tinuhuli ng mga pulis ang asawa nyo? Magtigil ka, Gardo. Baka gusto mong gawin kitang palaman sa siopaw ko. Umuusok sa galit si Linda habang mabilis na tinatahak ang daan, sakay na kanyang pick-up truck patungo sa lumang botega kung saan niya itinatago ang mga bihag na taga-Baryo Bargasa. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang abaniko at bawat arangkada ng sasakyan, tila sumasalamin sa apoy na kanyang emosyon ang labis na galit. Pagkarating sa lugar, agad siyang bumaba, ngunit laking gulat niya nang madatnan ang bodegang bukas na ang pinto. Tahimik, walang bakas ng kaguluhan, wala na ang mga pulis. Ang tanging natitirang bakas na lamang ay ang nakapalibot na kulay yelong caution sign. Wala na rin ang mga bihag. Ang tanging natira na lamang ay katahimikang bumabalot sa paligid. Ang dalawang taong hindi niya kailanman inaakalang darap na niya roon. Ikaw, walang hiya ka. Trinaydor mo ako. Ginawa ko lang po kung anong tama, Aling Linda. Ha! At gusto mo yatang malaman ng buong baryo ang sekreto mo, Maya. Wala na akong pakialam. Kahit sabihin mo pa sa mga tao ang sekreto ko, Aling Linda, dahil wala nang maniniwala pa sa'yo. Hayop kong babae ka. Dapat pinatay na lang kita. Masayop ka, Aling Linda. Ganit ka. Pati kami gusto mong pabagsakin para lang sa pansarili mong interes. At nagsalita ang malinis. Hindi ba't may itinatago ring sikreto ang pamilya mo, Annalisa? Pero itinama na ng mga magulang ko ang pagkakamali nila. Hindi katulad mo. Dinamay at pinatay mo pang ibang taga-Baryo Vargas. Oo. Dahil hindi ako papayag na maungusan ng kahit na sino. Ako lang ang dapat na namamayagpag bilang may-ari ng siopaw dito sa Baryo Vargas. Pwes, nagkakamali ka ng pinyangga. Talaga, Annalisa? Alam mo ba ang maitim na sikreto ng kaibigan mong yan? Isa yang aswang. Trinaydor ka niya. Isa siya sa mga kasangkapan ko upang sirain ang pamilya mo at dumukot ng mga tao sa baryong ito. Alam ko na ang buong katotohanan, Aling Linda. At kahit nagkamali siya sa akin, pinapatawad ko na siya. Dahil hindi siya totoong masama na kagaya mo. Kung ganun, wala na kayong silbi sa akin. Ang dapat sa mga katulad nyo ay mamatay. Katulad ng iba kong ipinapatay kay Maya. Anong gagawin mo? Sa bisa ng dilim at kapangyarihan ng lupa, tinatawag ko ang galit ng kalikasan. Lapnusin ang laman, kalkagin ang diwa, sa ngalan ng anino, ikaw ay masaktan! Hindi! Annalisa! Aling Linda! Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Unti-unti kong lalasunin ang katawan ng kaibigan mo, Maya. Hanggang sa mamatay siya! Hindi! Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ginamitan mo siya ng itim na orasyon. Magbabayad kang matandang mangkukulam ka. Ang sakit! Ikaw ang kabayaran ng ginawang pagtatraidor sa akin ni Maya. Papatayin kita, Annalisa! Hindi mo maaaring patayin o saktan ang kaibigan ko! Naganyang aswang ka? Anong gagawin mo? Humanda ko sa akin, Aling Linda! Papatayin kita! Bitiwan mo ako! Ang liig ko! Ang kuko mo! Tumutusok sa liig ko! Tingnan
atin ngayon kung magamit mo ang itim mong orasyon! Bitiwan mo ako! Aswang ka! Oo! Ako ang aswang sa ating dalawa! Pero mas demonyo ka sa akin, Aling Linda! Ang daming buhay ang hinutang mo! Kaya mamamatay ka na! Maya! Huwag mo siyang patayin! Hindi siya karapat-dapat na mamatay ng mabilis. Kailangan pagdusahan niya ang lahat ng kasalanan ginawa niya sa'yo at sa mga taong pinaslang niya. Magpasalamat ka at hindi ako kasing hayop mo! Linda Garcia! Kung naririyan ka sa loob, lumabas ka ng maayos! Napapalibutan ang lugar mo! Wala ka ng tatakbuhan! Huwag mong pilitin tumakas! O lalala lang ang sitwasyon! Magbabayad kayo sa ginawa niyong to sa akin! Hindi ako papayag na ako lang ang magdurusa! Taas ang mga kamay! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Bakit ako ang hinuhuli niyo, ha? Sumama na lang po kayo sa amin ng matiwasay. Bitiwan niyo ako, sabi! Kung huhulihin niyo ako, hulihin niyo rin yang si Maya! Mukha lang yang tao ngayon! Pero kanina, bago kayo dumating, nasaan yung aswang yan? Mga kasama, isakay na sa mobil si Mrs. Garcia. At kayo po, Miss Annalisa at Miss Maya, sumama rin po kayo sa presinto upang makuhaan po kayo ng statement. Sige po, officer. Hulihin niyo sabing aswang na yan! Mukha lang yan maamong tupa, pero aswang yan! Yan ang aswang dito sa Barrio Vargas! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Mabuti naman. Bitiwan niyo ako! At nahuli ng punot dulo ng lahat ng ito. Annalisa, maraming salamat. Sa kabila ng natuklasan mo tungkol sa pagkatao ko, mas pinili mo pa rin tulungan ako. Sa halip na ipagkanulo mo ako sa mga pulis. Dahil alam kong hindi ka tunay na masama. At huwag kang mag-alala. Hahanap tayo ng lunas upang mawala ang pagiging aswang mo. Sa araw ding yun, naaresto si Linda. Agad na napalaya ang mga bihag ng taga-Barrio Vargas. Sinubukan ni Lindang idawit si Maya sa kaso. Aniya, isa umanong aswang si Maya at ito raw ang kanyang inutusang kumidnap sa mga tao. Ngunit hindi naniwala ang otoridad sa kanyang mga paratang. Sa halip, kinaharap niya ang patong-patong na kaso. Kabilang na ang illegal detention, kidnapping at pagkakasangkot sa black market trade ng human organs. Samantala, sina Annalisa at Maya ay nagtungo sa isang templo sa Hilagang Lalawigan. Ayon na rin sa payo ni Lola Annalisa. Ayon dito, may mga taong naruroon na maaaring makatulong sa kakaibang kondisyon ni Maya. Mga taong bihasa sa pag-unawa at paglunas sa mga nilalang na katulad niya, nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Gagawin namin ang lahat upang matulungan ka, Maya. Alam naming labis-labis ang iniinda mong pagdurusa. Maraming salamat po. Gustong-gusto ko na po talagang makawala sa sumpa ng pagiging isang aswang. Kung galol, maganda ka. Sisimulan natin ang ritual. Basta palagi mong pakatatandaan, ang iyong pangunahing sandata ay ang pananampalataya sa may kapal. Opo. Palagi po akong nananalig sa Panginoon. Kahit minsan ay nawawalan na ako ng pag-asa. Pero hindi po ako nakakalimot na magdasal. Handa ka na ba? Ama ng liwanag, Hari ng walang hanggan, kami dumudulog sa iyong banal na pangalan. Iligtas mo ang kaluluwang binabalot ng dilim. Nagilabas ang sumpa ng laman at dugo. Sa iyong kapangyarihan, basagin mo ang tanikalan ng kagutuman
Hugasan ng iyong liwanag ang kanyang pagkatao. Corpus et Amina! Laminis Rede! Katawan at kaluluwa! Ibalik sa liwanag! Sa ngalan ng banal na dugo ng walang malay, sa bisa ng iyong awa, palayain mo siya mula sa anyong halimaw! Fiat voluntas tua, amen! Matapos ang sagradong ritual sa templo ng mga monghe, muling bumalik sa baryo sina Maya at Annalisa. Bago sila tuluyang umalis, ibinahagi ng mga monghe kay Maya ang mga dapat niyang sundin upang tuluyang mapanatili ang kanyang kalagayan mula sa sumpa. Labis ang tuwa ni Maya. Taos-puso ang kanyang pagpapasalamat, hindi lamang sa mga monghe, kundi lalo na kay Annalisa, na hindi bumitiw sa kanya sa kabila ng lahat. Lumipas ang mga araw. Masayang ibinalita ni Maya na hindi na siya dinadalo ng kanyang dating pagnanasa sa laman. Wala nang pag-atake. Wala nang pagbabalik sa kanyang anyong pagiging aswang. Lubos ang tuwa ni Annalisa para sa kanyang kaibigan. Sa wakas, nakalaya na si Maya mula sa sumpa ng pagiging aswang. Samantala, sa kabilang dako naman, muling binuksan ng pamilya Santos ang kanilang siopawan, ang negosyong pansamantalang isinara dahil sa mga malisyosong paratang at paninirang puri ni Linda. Huwag kayong mag-alala, Nay. Masarap pa rin naman ang palaman ng siopaw natin. Kahit hindi kayo gumamit ni Itay ng mga wild game meat. Maraming salamat sa iyo, anak, ha? Dahil sa iyo, mas naunawaan namin ng Itay mo na kayang umasenso sa legal na paraan. Magtutulungan po tayo, Inay, upang muling ibangon ang siopawan natin. Excuse me? I need to speak to the manager. Speaking of babangon, siya na ho ang sagot natin, Inay. Ay bakit? Sino ba yung baklang yan, anak? Food vlogger po, Inay. Minsan niya na akong inalok na i-feature yung siopawan natin. Hindi ko lang pinaunlakan. Pero ngayon, pauunlakan na natin siya upang muling humalimuyak ang ating family business. At tutulong din po ako. Magaling yata ako manghatak ng customer. Where is the manager? Hanggang dito na lamang po ang ating dula para sa araw na ito. Naway inyong nagustuhan ang dulang ito na nag-iwan ng mahalagang aral at banal na salita. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng kadiliman. Mula po sa bumubuo ng Dark Shadow 101, Uragon Creator, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Hindi po kami makararating sa aming kinalalagyan ngayon kung hindi dahil sa inyong pagtitiwala, pag-unawa at patuloy na pagsubaybay. Kayo po ang inspirasyon sa bawat kwento ng aming pagtatanghal na binubuo. Maraming salamat po.